na sa Luzon ang bagyo bukas at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng umaga. At Ted, kasama natin ngayon ang weather specialist na si Adsar Aurelio at tatanungin natin ng ilang tanong tungkol dito sa bagyo. So ano nga asahan nating pag-ulan dito sa Central at Southern Luzon sa oras na ito, Adsar? Opo, meron pa rin tayong inaasahan na mga light to moderate rain sa may Central Luzon. Pero sa may Southern Luzon kasama Metro Manila at ilang bahagi sa may Visayas, may mga moderate to heavy rains po tayo dahil sa bagyong Tisoy. Bukas, anong inaasahan nating panahon dito sa Metro Manila? Well, bukas po ay nasa na lalagyan to tuluyan itong si bagyong Tisoy at nasa West Philippine Sea. So makikita natin yung gradually improved weather natin, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa ibang bahagi ng lugar na kung saan naapektuhan ng bagyong Tisoy. Pwede ba nating sabihin na bukas ng hapon hanggang gabi, good weather na tayo sa Metro Manila? Opo, magiging good weather na po tayo kasi behave naman ito yung pagkilos ni Tisoy. Ibig sabihin, wala mga pagpigil sa kanya at constant na 15 to 20 km per hour itong speed ng bagyong Tisoy. Masasabi ba natin na ito na ang pinakamasamang naranasan natin sa Metro Manila para sa bagyong ito? Ay opo, this year, dahil mga nakaraang buwan ay hindi halos na nagla-landfall itong mga bagyo. At yun na lamang po si bagyong Tisoy at ganitong buwan ay kadalasan dumadaan sa Visayas at Luzon pag ganitong bare months. Okay, maraming salamat, sir. Thank you very much. Ted, ito ang pinaka-latest natin sa Pag-asa. Balik sa inyo dyan sa studio. So, Kuya Kim, kaninang bago magtanghali, malakas ang hangin sa Metro Manila. Yung bang lakas ng hangin na yun na yung pinakamalakas? Wala tayong aasahan na ganong klaseng hangin para doon sa pangamba ng mga taga Metro Manila? Ted, yun ang pinakamalakas na hangin at pinakamalakas na ulan na naranasan natin dito sa, o mararanasan natin dito sa Metro Manila dahil ang bagyo ay nasa West Philippine Sea na at patuloy ang paglayo dito sa lupa. Ang sabi nga ng ating weather specialist, behave ditong bagyong to. Ibig sabihin, very predictable at mabilis na lumalabas na ng Philippine Area of Responsibility, Ted. Pakitanong lang sa taga-Pag-asa, Kuya Kim, ang sinasabi ng NAIA Management, 11 p.m. pa ililift yung closure. Dahil ba sa track ngayon ng bagyo at ito'y bumilis pa, posible kaya sila mag-advise sa NAIA na magbukas ng Ampalipara mas maaga? Pinatatanong ni Ted, ang NAIA kasi hanggang 11 o'clock pa ang kanselado ang mga flight. Anong dahilan nito sa bagyo? Meron pa ba tayong inaasahang malakas na epekto nitong bagyo kaya kanselado pa mga flight hanggang alas 11? O pwede ba mas mapaaga ang lifting? Nasa pa rin tayo ng ngayong araw, may mga malakas na pagulan. Hindi lamang sa Metro Manila, ganun din sa may Calabarzon at sa Mindoro provinces. Bukas pa po na inaasahan ang gradual improved weather sa mga lugar po na naapektuhan ng bagyong Tisoy. So, posible ba na mas maagang ma-lift itong cancellation ng mga flights? Well, makikita mo namin na kapag sumasang-ayon na po at patuloy na lumalayo sa bansa, posibleng magiging maganda pa. Okay, Ted, yan ang pinakabago natin sa